Kasi pag pinuklat ang saligang batas, hindi mo mapagpapawalan na maghain ng kung ano pang provision na wala nang kinalaman sa economic provision. Naniniwala si Senator Amy Marcos na may panganib pa ring masingitan ng ibang probisyon ang panukalang pag-amyenda sa economic provisions, partikular ng public services, education at advertising provisions ng 1987 Constitution. Ito ay kahit na ang Senado mismo ang mangunguna sa pag-aaral dito alinsunod sa mandato ng Pangulo. Paliwanag ng mambabatas, hindi pwedeng pigilan ang kanilang kasamahan sa Senado na magpasok ng ibang probisyon tulad ng sa politika. Kaya sa tingin nito, sa halip na amendment ay gumawa na lang ng isang batas. Una, CONAS is a slippery slope, ika nga. Dahil baka mabuklat, pati political. At ikalawa, bukas pa rin dapat ang isipan natin na gawin na lamang batas. Baguhin na lang sa batas. Sabi nga, in accordance with law. Pero kung sakali mang matuloy ang revision ng economic provisions, dapat ang laman lang anya ng inihayang resolusyon ni Senate President Juan Miguel Zubiri kahapon ang susundin na ang economic provisions lang ang gagalawin. At the very least, sana igalang yung usapan na talaga yung tatlong provision lang ang gagalawin. Huwag nang kalkalin yung kung ano-ano, higit sa lahat yung political. Ikinatuwa naman ni Senator Robin Hood Padilla, Chairman ng Committee on Constitutional Amendments, ang naging hakbang ni Senate President Zubiri na paraan niya sa ikasisigla ng ekonomiya ng bansa. Maging si Senator Francis Tolentino ay nagpahayag din ng suporta sa hakbang na ito. Hindi pa kami nagkausap, but I of course support the Senate leadership in the collective endeavor to amend the Constitution, specifically the economic provisions, which I've been supporting ever since, even during the 18th Congress. Samantala, dagdag pa ni Senator Marcos, kahit naudlot ang isinusulong na People's Initiative para amyendahan ang saligang batas, itutuloy pa rin nito ang investigasyon hinggil dito, bagamat aminado siyang may hamon sa pag-iimbestiga rito. Partikular na kung sino ang tatayong resource persons. Tutuloy ko pa rin, kaya lang ang pinoproblema ka ngayon, sino magtitistigo, alam naman ninyo, nininervous lahat, sino magtatapang-tapangan, sino yung matapang na magsasalita. Samantala, kinumpirma naman ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na may natanggap na silang forms na naglalaman ng perma kaugnay ng isinusulong na People's Initiative. Ayon kay Garcia, galing sa nasa 300 lugar ang mga form, bagamat hindi pa nila masabi kung ilang distrito ang katumbas nito. Yung mga nakaraang araw ay may natanggap kami ng mga signature pages o yung signature forms na isinumite. Yung po yung nakapase rin sa aming guidelines. Nilinaw naman ni Garcia na pagdating sa formal na petisyon para sa pagsasagawa ng plebisito kaugnay ng People's Initiative ay wala pa silang natatanggap. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.